Pasok! Madam Vice President, ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ah, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Ito mga ito bobo rin yung nagtatanong eh. Biruin mo bang isingit yon? Ito ang problema sa mga Duterte, mga kababayan. Ito, ang gusto nila, lahat ng ginawa sa'yo, utang na loob. Utang ina nyo. Diba, mga kababayan? Laging ganun eh. Tangina talaga. Akala nila, mapapabuti si Sara dyan. O baka naman, gusto nilang magparamdam. Paparamdam tayo kay Bongbong Marcos. Ganon, ha? Paparamdam tayo. Banggitin natin to. Paalala natin to. Kahit naman hindi nyo ano yan ipalibing. Tanda mo, Sara, makinig ka sa akin kasi bobo ka eh. Totoo naman bobo eh. Oh. Kahit hindi pinalibing ng tatay mo yan, magiging pangulo pa rin sa ayaw at gusto nyo si Ferdinand Marcos Jr. At pag yan naging presidente, di ba? Tulad ngayon. Bakit sa tingin nyo? Hindi yan ipapalibing ng anak ng anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba maililibing? Anak ng tinapa naman. Anong klaseng pag-iisip yan, Sara? Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Nakikita nyo yung muka? Tignan nyo yung pagmumuka. Oh? Tignan nyo yung pagmumuka ni Sara. Ibang klaseng pagmumuka. Tignan nyo. Ha? Napansin nyo ba yung pagmumuka niya? May something eh. Ang tingin ko talaga, demonyo na eh. Sungay na lang ang kulay eh. Sungay na lang ang kulang eh. Ha? Abay Sara, magtutulog ka. Nilalamong ka na ng inggit, ngit-ngit, galit. Ha? Ganyan na ganyan yung kakilala ko. Kalalabas sa mental eh. Oo, mga kababayan. Ganitong itsura. Yung kakilala kong kagalalabas lang sa mental. Ay, grabe. Tignan nyo naman. Ano sabi mo? Ulitin mo. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days. Ganun pa talaga one of these days. Huhukayin ko yung tatay nyo. Ganun pa Sige tuloy. Pupunta ako doon. Kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Kukunin ko yung katawan. Tapon ko yan doon sa West Philippine Itatapon Sea. mo yun doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Di ba? Bobo ka. Di ba? Tingnan nyo itsura I don't think so kung sumagot siya. Tingnan nyo itsura. Tapos ipipilit nyo maging presidente tong gaga? Itong itsura na to, ipipilit nyo sa amin maging presidente namin? Putang ina naman. Abay, pare-pares na lang tayo maguntugan ng ulo. O gawin na lang nating mental hospital ang buong Pilipinas. Diba? Puta, pag naging presidente to, abay, kailangan na talaga nating ideklara ang buong Pilipinas, abay, ospital ng may tama sa ulo. Diba? Puta na ang isip ni Sara yun. Ang tating talaga. Sige, talay. Kininam. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala.
Mga salita yan, ano? Oh. pa yun sa group chat. Merong mga Oy, Aimee! Okay na naman, nabagod. May group chat pala kayo. Ayan sinabi nitong luka-luka. Sa bagay, mukhang parehas nga kayo at nagkakasundo kayo. Parehas kayong luka-luka. Manang Aimee! Bakit ang kan na apo? Bakit ang kan? Ano ba yan? Group chat ng mga luka-luka? nakakita. May iba. Oh, yeah. I don't think sumagot siya. Oh. Hindi ko maalala. Nandun. I think sumagot siya. Di ko maalala. Tumitingin sa butike. I think sumagot siya. Di ko maalala. Balla ka. Di ba? Putang ina talaga itong natin to. Vice-presidente natin to. Ha? Putang ina, mag-resign ka na. Nakakahiya ka, Sarah. I don't think sumagot siya. Oo. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. Kita nyo? Marami sila. Marami silang may tama. So group chat nga na may tama sa ulo. Oo. Yung GC nila. Alam nyo, nakakahawa yan talaga. Oo. Yung kasama nyo, ganito, nako, tandaan nyo, wala pang 1 linggo. Baka mas masahol pa kayo sa tulad nito. Sakit sa bangs. May ibang tao. May nakakita Sagot siya. ko eh. Oh. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Oh, di ba? Merong mga nakakita. Merong mga nakakita. Oh. May ibang tao. Na ibang tao. Sino-sino? Si Ninyo? Sino pa? Marami. Maraming mga may tama. Oh. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yan magsalita. Hindi din yan, hindi siya... Ano? Hoy, Manang Amy, magpaliwanag ka. Natatanda, baka nakakalimutan mo, number 18 ka na. Bagsak ka na, Manang Amy. Nung una, pinagtatanggol pa kita bilang loyalista. Pero bakit ngayon dinadamay ka ng isang gaga? Alam nyo si Sarah, mga kababayan, maraming maraming hinanakit sa katawan. Una na nga dyan, itong mga banat at lumalabas na isyo sa kanya na hindi naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang dapat sisihin niya yung sarili niya. Kung bakit nagkaroon siya ng mga issue ng katiwalian at pandurugas sa kaban ng bayan. Sa sobrang inis niya, dahil hindi niya matira ng direkta si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yun na yun. Yun na yung pinagdiskitan niya. Eto, bakit? Sunod-sunod, mga kababayan Labas dito issue ni Digong sa EJK, labas ang lahat ng kasinungalingan ng mga kaalyado niya, si Bato, si Bongo, at kung sino pa. Maging yung jowa o betka ng tatay niya. Diba? Lumabas na. At mismong siya pa yung nagpatotoo sa katarantaduan ng tatay neto. Diba? Our beloved Boss Mike